Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Keisha, isa sa mga regular listeners po ninyo. Naisipan ko pong sumulat dahil nais ko pong ibahagi ang isang simpleng kwento tungkol sa nanay ko. Ito po ay isang kwento na nagmulat sa akin sa lalim ng pagmamahal at sakripisyong kayang ibigay ng isang ina. Ganito po kasi, nung bata pa ako, lagi akong nagtataka kung bakit sa tuwing kakain kami, yung mga paboritong kainin ni nanay ay yung mga pagkaing walang may gustong kainin. Halimbawa sa kanin, kapag nakakuha na ang lahat, sisimutin ni nanay yung mga tutong na nakadikit sa kaldero, tapos yun ang kakainin niya. Paborito daw niya kasi yun. Kapag nagsigang o naglaga naman siya ng baboy, ang kinukuha niya lagi yung mga buto na halos wala ng laman. Ang lagi niyang sinasabi, mas masarap daw yung karne na malapit sa buto. Kapag naman nagtinola siya, ang lagi niyang kinukuha ay yung mga dulo ng pakpak na puro maliliit na buto na lang talaga. Madalas kong punahin si nanay at tanungin kung bakit tila mas gusto niya ang mga parte ng baboy at manok na halos wala ng laman. Ngumingiti lang lagi si nanay sabay sabing, masarap daw kasi yun. Lumipas ang maraming taon at sa wakas nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Ngayong may trabaho na ako na ang bumibili ng pagkain ng pamilya. May mga pagkakataon pa nga, lalo na kapag weekend at walang pasok na nakakapagluto ako. Tuwing kumakain kami, nilalagay ko sa plato ng nanay ang pinakamalamang parte ng manok at baboy. Kinakain naman niya. Hindi naman niya hinahanap yung mga buto-buto ng ulam. Siguro dahil alam niyang sapat na sa buong pamilya ang pagkain. Ngayon ko lang lubos na naintindihan ang lahat. Hindi naman pala na kailanman naging paborito ni nanay ang tutong, buto-buto ng baboy at dulo ng pakpak ng manok. Gusto lang niyang makita kaming busog, masaya at walang iniintinding kakulangan. Habang kami ang tumatanggap ng the best na kaya niyang ibigay, siya naman ang kusang nagsasakripisyo at nagtitiis ng tahimik. Mas naunawaan ko ang bawat puyat, bawat pagod, at bawat bagay na isinantabi niya para lang matugunan ang aming mga pangangailangan. Marami sa mga sakripisyong yon ay hindi namin nakita noon dahil pinili niyang itago sa likod ng kanyang mga ngiti. Sa mga ina po na nakikinig ngayon, nais ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat. Kayo po ang mga tunay na bayani ng tadhana. Salamat po sa tahimik na pagsasakripisyo na walang hinihinging kapalit. Salamat po sa patuloy na pagmamahal kahit pagod na. Umaasa po akong sa simpleng liham na ito ay maipapaalala ko sa mga kapwa ko anak na habang may pagkakataon pa, yakapin natin, pasalamatan, at mahalin ang ating mga magulang, lalo na ang ating mga ina. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Keisha. Unang-una, congratulations dahil blessed ka na magkaroon ng isang nanay. Na very selfless. Selfless talaga Oo. yung ano. Na- Linaw-linaw ng correct. pagkapinta ng True. kwento. Na-imagine nga natin yung
kitang-kita ko sa pagkakakwento ni Kisha yung maliliit na buto sa dulo ng pakpak. O nakita ko pa nga ang balahibo ng manok Correct eh. nakita ko rin eh. Yung kung di nyo nakita, sorry. Basta kami, ganun ka lalim ang aming imahinasyon at ang ganda kasi ng pagkakalatag ni Kisha ng kwento to the point na nakita namin yung balahibo ng manok, nakita ko yung dulo ng pakpak ng tinola, yung sunog na tutong. Oo, na, 'di ba? Na nalasahan nga din natin eh. Ngayon kung hindi nyo nakita at hindi nyo nalasahan, sorry kayo. At isang mensahe lang po para sa lahat ng mga nanay na napapagod na ngayong araw na ito, napagod kahapon, napagod ng mga nakarang araw. Huwag po kayo mag-alala, pagod kayo ulit bukas. Pagod po tayo lagi. Kala mo magbabago bukas? Hindi. Hindi, alam mo, siguro ito na yung nagkakaroon ng debate minsan, Jex, na parang syempre yung mga anak ay hindi naman talaga dapat nating gawing investment. But there are times na kaya siguro, or maaaring kasi Pilipino naman kasi tayo, close tayo sa mga magulang, we value family ties, nasa DNA natin, nasa dugo natin yan. Palibasa, predominantly Catholic and Christian country tayo. So, nandyan yung kabaitan na kahit hindi naman investment yung mga anak, pero yung mga anak, for some reason, may pagbalik sa mga magulang. Yes. Ginagawa talaga natin. Kasi may mga ganito tayong mga naaalala eh. May mga naaalala tayo na mga pagkain ng mga maliliit na buto sa dulo ng pakpak. Pag, yung mga sinabi niya, pagkain ng tutong, ng buto-buto. Although yung buto-buto talaga, masarap talaga. Yung nakadikit sa buto, yun talaga yung pinakamasarap. Ako din, actually. Kaya kapag may inihaw, ang gusto ko yung, di ba, may tinatanggal yung buto yung hinahanap correct, ko eh. Kasi dati pong aso si Diego. Dati po siya may rabies eh. Minsan may rabies pa din siya. Pero mas malakas lang dati, 'di ba? Pero alam mo 'yon, alisin natin yung drama. Masarap talaga. In fairness, mas masarap talaga. Kaya nga 'di ba sa grocery o kaya sa palengke, binibenta yung buto-buto. Kasi kapag sinigang mo yung buto-buto, correct, mas malasa talaga siya. Kaya ako nagre-request ako sa kay Mrs. kung gusto ko yung yung nilaga, gusto yung buto-buto. Buto-buto, correct. Totoo yan. Kasi yung lasa tsaka yung nutrients. Pero meron din mga iba katulad ng nanay ni Kisha. Ayun talaga literal na talaga na wala ng laman. Literal na wala ng laman na pinipili na lang niya yon para yung mga litid laman, na lang. correct. Ayan. Para yung mga laman mapunta sa mga anak, tama, 'di ba? And napaka-selfless nung nanay mo sa parting 'yan. And now that you understand it even more, 'di ba? Binibigay mo na sa kanya yung breast part. Correct. Yung pinakamalambot at pinakamagandang parte at pinakamalaking parte kasi deserve niya naman, 'di ba? At saka instinct ninyo na mga nanay na unahin yung anak bago inyong sarili. Correct, 'di ba? Kaya wala hindi po may ang sense po kasi 'di ba kaya tinatawag na ilaw ng tahanan ng mga nanay kasi kung titingnan po natin yung origin ng pangalan ni Eve, 'di ba? Unang-unang babae. Sa Hebrew Eva. po, ang ibig sabihin po niyan is life bringer. Tagapagbidala ng buhay. Which is totoo naman. So parang life and light is parang magkano nagbibigay buhay. So ganun, kaya naging ilaw ng tahanan din ng mga nanay dahil kayo instinct, normal at nature ninyo talaga na mahuli na kayo basta yung anak makakain. Ang mauna, 'di ba? Yun that's amazing sa mga nanay na hindi rin po namin magagawang mga tatay kasi iba din naman kami naka-design eh. Hindi, kasi tagapundi kayo ng ilaw. Kami yung haligi na hinahampas. Kayo yung haligi, 'di ba? Kayo yung haligi na hinahampas, 'di ba? May mga kanya-kanya talagang roles. Yes. And babalik tayo dun sa part na hindi naman natin inuobliga ang mga kabataan na 'di ba, to give back to their parents. Hindi naman siya obligation, pero it's just nice to remember our parents na kung paano nila tayo binigyan ng pagpapahalaga nung araw, nung kalakasan days nila, 'di ba? Ano ba naman yung ipatikim sa kanila yon? Tama. 'Di ba? Kaya nga natutuwa ako kapag nakakapanood ako ng mga videos ng mga anak na nadala nila, for example, yung kanilang mga magulang sa ibang bansa o kaya napakain na masarap, tapos videohan nila yung mga magulang nila kasi kitang-kita mo na para bang first time nakakita ng building, na para bang first time nakakain ng ganong klaseng pagkain. Kasi maaaring totoo, kakaalaga po sa atin, kakaalaga po sa inyo, nakalimutan na din nilang mabuhay. Mabuhay meaning
lumabas. Oo. Nakalimutan na nila na pwede palang kumain ng masarap, 'di Oo, ba? parang napag-iwanan na sila ng panahon na may mga innovations na pala. Naalala ko tuloy yung isang kwento din na yung nanay niya dinala niya first time sa isang grocery na may membership. Correct ka. Na manghang-mangha, O na lumaki yung parang mata. ganito pala yun, 'di ba? Oo. Ang tagal-tagal na may mga grocery na may Oo. membership. Pero sobrang they've become so busy taking care of the kids, Yes. 'di ba? That they forgot to live. Oo. Hindi natin ulitin ko, 'di ba? Yan yung sinasabing basagin natin yung generational trauma na sinasabi na yung mga anak yung nagiging investment o nagiging hindi o nagiging parang dahilan kung bakit mas gaganda yung buhay ng mga magulang. Oo. Tanggalin natin yung part na yun kasi hindi naman talaga dapat. Correct. Pero yung paminsan-minsan we give back because they really sacrificed a lot. Yes. Malaking bagay po para sa kanila yon. At hindi naman kailangan laging trip to Japan. Oo. Or pwede namang pwede Japan home. Oh, yan. Pwede dyan sa may kain ka ng takoyaki. Correct. Close to O, Japan dahil naman mo yan. sa New York, Cubao. New York, Cubao. Oo, Florida, daming- Pampanga. Correct. Ayan. Di ba? Mexico. Di ba? Pampanga Pwede. din. Correct. California, Square Garden, Mandaluyong. Di ba? There are so many ways to give back to our Yes. parents. Uh-huh. And sometimes nga, Jigs, hindi nga monetary yung hanap eh. Oo. Pero kung ako yung nanay, tapos magigib back yung anak ko sa akin, Oh. inuuna ko na, monetary kailangan ko. Kasi yung nanay niyo maarte, di ba? Gusto ko may pangkulay ako ng buhok pagdating ng araw, yan, Tama. ganyan. Pero it need not be monetary. Yes. There are some people na ang gusto lang nila oras. Correct. 'Di ba? Na ang gusto lang nila ay time mo lang talaga. Oo. Minsan it doesn't require so much na kailangan isang linggo mo silang kasama. Minsan Oo. yung lunch time na uninterrupted with you. Ayan. Kaya wag kang mabibwisit, mapipikon sa nanay mo na mahilig mag-zumba. Kasi Oo. hindi niya, malamang baka hindi niya nagawa nung Pwede. kabataan. Merong mga iba na ganun na talaga sila. Oo, Pero may correct. mga magulang na ngayon lang talaga nila na nai-enjoy. Kung minsan pa, di ba, may mga nagdadamit pa yan na Oo, ma-outfit ng bongga. Oo, ma-outfit pa. Kasi siguro, kakatrabaho, kakaalaga sa inyo, iisipin niya pa ba yung outfit? Oo. 'Di ba? Hindi na niya maiisip. Kung ano ibibili niya ng outfit, Correct. ibibigay niya na lang sa inyo. Ayan, oo. Kaya yung mga tumutodo na nakikita natin na sa Zumba, baka ngayon lang nila nagagawa yan. Dahil nga, Ngayon lang din sila may time. Oo, sobrang busy sila sa pag-alaga, Correct. pagpapalaki, pagtaguyod ng pamilya. Correct. Kaya, wag na masyadong kagalitan. Oo. Yung masyadong mainis. Suportahan na lang. Oo, malay Para kung mo. medyo masakit sa mata mo yung pormahan ng nanay mo, tulungan mo na medyo maganda sa paningin mo. Yan, 'di ba? Parang manalo naman siya kasi the fact na sumasali siya diyan, tapos nagta-try siyang pumorma, ibig Oo. sabihin, meron din siyang intensyon na mapansin, meron din Yes. siyang intensyon na mapili bilang Oo. isang winner, 'di ba? Correct. At panalo din para sa pamilya kung siya yung manalo kasi may papremyo din 'yon. Tama. Kung ano mapapanalunan ni nanay, for sure ibibili niya rin para sa pamilya. Correct. Oo. Ganon, 'di ba? Ayan. Salamat sa iyo, Keisha, for sharing your story. Ayan, Ang ganda. Keisha, oo. Thank you. It Maraming made us salamat. realize na na talagang mandami din talagang sacrifices ang mga Oo. magulang po natin. Hindi lang naman nanay. Oo. Sama natin yung tatay kasi pa Father's Day eh. Ayan, Ito na tama. naman tayo eh. Ito na naman po tayo na puro tayo sa nanay, di ba? Oo. Kahit pa Father's Day Hindi, na ganun talaga. naman talaga eh. Pero ganun talaga. Yung Mother's Day. Yung Father's Day pa Correct, rin. totoo. Actually, isang araw lang talaga eh. Isang araw lang para sa mga tatay. Tapos pagkatapos Oo. nun, Mother's Day ulit. Oo. Every day is Mother's Day. And totoo yun. When I say every day is Mother's Day, you need not wait for a special occasion. Yes. Hindi mo kailangan hintayin na actual na Mother's Day Correct. para sabihin na mahal mo siya, Oo. para iparamdam ang pagmamahal sa kanya, Oo. para ibigay yung oras na kinakailangan niya, 'di ba? Ayan. Hindi kailangan ng ganong klaseng Oo, kaya Kisha, okasyon. yung nasabi ko una-una, you are blessed kasi unang-una, nakasama mo pa yung nanay. Ito lagi ang sinasabi ko, kinaiingitan ko kasi hindi ko nagawa sa nanay ko talaga. Correct. Oo. Totoo yan. Totoo yan. May mga taong gusto nilang gawin pero hindi Oo. na nila magawa. Kami ni Broski, di ba? So, ayan. So, hanggang nandyan yung magulang nyo, alagaan nyo. Chulalu. Ayan. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pwede din natin itong ituloy sa Ayan. podcast. Let's Kasi go. alam mo naman kapag ka ang eksena ay nanay, marami tayong nasasabi. Tama. Meron ka bang natatanda